Ayan, so dito naman tayo sa managing orders. Bali, pag binigyan kayo ng task ng client nyo na pwede kayo mag-manage ng orders, bali, ah, sometimes may time schedule yung ganun. So, mag-work talaga kayo sa hours nila. So, ganun siya. And once the product is sold, the order process begins. Bali kayo yung magpa-process niyan. Hindi ko siya mapakita sa inyo kasi wala akong access dun sa managing orders ng client dahil hindi ako nag-a-accept din ng may ibang task. I-listing lang talaga. But ipaliwanag ko na lang din sa inyo. It will depend sa client kung bibigyan nila kayo ng access dyan. Mostly, hindi sila nagbibigay dahil sila yung nag-aasikaso niyan sa eBay. But sa ibang platform like yung mga Amazon, ayan, nagbibigay sila ng access dyan. Ayan, so what you might handle, checking for new orders daily. Ayan, check nyo. Araw-araw kayong mag-check. I-input nyo yung tracking numbers, communicating with suppliers, updating order status in Seller Hub. Ayan, kayo yung magmamanage ng mga to. Kapag all around ang kinuha nyong work is, ayun, kayo ang gagawa ng mga to. But, ayun na nga, I always suggest na mag-focus kayo kung ano lang talaga, kung eBay product listings lang talaga. Kasi marami din namang opportunity as eBay product lister. And ayun, pwede kayong kumuha ng mga multiple clients na yun lang yung focus nyo. Hindi na kayo mahihirapan sa dami ng tasks. Doon lang kayo nakafocus. And sa dropshipping naman is you may be required to place orders manually or via automation. Ayan, always confirm the expected delivery time with supplier. Kapag ka dropshipping naman yung pinasukan nyo, it's a bit may konting process pagka dropshipping kasi kayo mismo kung kunyaring may umorder sa store ng client, kayo yung o-order nun sa supplier. Kunyari ang supplier na ginamit ng client is Amazon, kayo yung mag-o-order nun, kayo magpa-process nun, kayo yung mag-check kung ano na yung status nung item na yun. So, konting complicated lang naman pero napapag-aralan. So, kung gusto nyong mag-dropshipping, yan, need nyo talaga siyang pag-aralan kasi hindi siya ganun kadali, but napapag-aralan naman. Ayun. So, next is answering buyer messages. Ayan na nga ah, kung kinuha yung work is may kasama siyang customer service, for sure, ipapagawa din sa inyo yung pag-answer sa mga buyers. So, ayun. Kayo yung magmamanage ng mga inbox. Yan, magre-respond sa mga question, complaints, or shipping inquiries. Yan. And, ayan. Yung mga usual na tinatanong dyan is, do you ship to? When will this item arrive? Can I return this? Yan yung mga most tanong ng mga customers. And your role, respond politely and promptly. Follow scripts, templates provided by the client, escalate only if necessarily. Ayan, be professional but warm. Always check item orders, details before replying. Ayan. So, need talaga ninyong i-check lahat. And ayun, yung mga tools and apps dito sa module na to is yung Seller Hub. Kung may eBay na kayo, i-check nyo na yung Seller Hub, yung dashboard, and explore nyo siya. Zik Analytics, ayan, ah, kailangan nyo rin pag-aralan to kung sakaling, kung medyo bumigat na yung task nyo kay client, may other task na rin like pagpa-product research, ayan, kailangan nyo na siyang pag-aralan yung tool na to. AutoDS, ayan, tool din siya. Google Sheet, ayan, yun lang naman mostly yung